Nagsimula ang movie sa isang nayon noong 35 years na ang nakararaan na may pinatay na 3 kabataang mga babae, at ngayong Halloween ay ibinalita sa lahat ang nangyari sa kanila, na ang 3 babaeng pinatay ay may edad na 16 na taong gulang at pinagsasaksak din sila ng 16 na beses, at pinatay sila ng isang lalaking killer na nakamaskara at hindi pa din ito nahuhuli ng mga pulis, at dahil mga 16 years old ang kanyang pinatay kaya't sumikat siya bilang si Sweet 16 Killer. At kinatatakutan na siya ng mga tao at giinagaya na din ang kanyang maskara tuwing undas. Pagkatapos ay ipinakita si Jamie na kaibigan ni Amelia, at pupunta sila sa concert ngunit hindi naman sila pinayagan ng kanilang mga magulang kahit na alam nila na isang karate champion si Jamie, at ang kanilang dahilan ay kaklase pala ng kanilang ina ang mga kabataang babaeng pinatay noon, kaya't inihatid na lang sila ng ama ni Jamie sa concert, na iwang mag-isa ang ina ni Jamie sa kanilang bahay at binigyan nito ng mga candy ang mga batang nag-trick or treat sa labas. Pagkatapos ay biglang lumitaw sa pinto si Sweet 16 Killer, ayaw nito ng mga candy at ang gusto lang niya ay ang patayin ang ina ni Jamie, kaya't agad na isinara ni Pam ang pinto at tumawag sa mga pulis, ngunit nabuksan naman ng killer ang pinto kaya't dagling kinuha ni Pam ang isang baril ngunit naagaw ito ng killer at inatake siya nito. Magaling sa self-defense si Pam dahil isa din itong karate champion, nakuha niya ang kutsilyo at sinabing umalis ka na at parating na ang mga pulis kaya't natakot ang killer at nawala, ngunit biglang lumabas ito at pinagsasaksak siya nito ng 16 na beses. Agad na tumakas ang killer at nagdatingan na ang mga pulis, pagkatapos ay ibinalita ng reporter na si Chris na sinaksak din ng 16 na beses si Pam hanggang sa mamatay, at muli nang nagbalik ang killer sa kanilang nayon. Samantala ay sobrang nalungkot si Jamie dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Kinabukasan sa eskwelahan ay sinabi ng mga school officer sa kanya na kinokontak ng reporter na si Chris ang iyong ina, kaya't pinuntahan niya si Chris at sinabing bakit ka ba nagpapadala ng mga message sa mommy ko. Sinabi ni Chris na nagpadala ng isang sulat ang killer sa iyong ina na may nakasulat na "You are next one day," at nagtutulungan kaming lahat upang mahuli ang serial killer na ito. Pagkatapos ay sinabi niya ito sa kanyang kaibigan na si Amelia, at dito ay gumagawa si Amelia ng isang time machine gamit ang idea ng kanyang ina para sa kanilang science fair. Sinabi ni Jamie na makakapunta ba ako sa date nung pinatay ni Killer Sweet 16 ang mga kaibigan ng mommy ko. Sinabi ni Amelia na kung makakapunta tayo sa nakaraan ay mapipigilan natin ng mga naunang pagpatay noon, kung gayon ang mommy mo ay mabubuhay din at makakasama mo na siya ngayon, ngunit ang problema natin ay ayaw naman gumana ng time machine na ito. Kinagabihan ay nag-uusap sila malapit sa time machine at pagkatapos ay biglang inatake ng killer si Jamie. Kaya't nagtago si Jamie sa time machine kung saan ay pinagsasaksak siya ng killer at nang matamaan nito ang time machine ay biglang gumana ito. Napunta si Jamie sa nakaraan sa panahon ng unang pagpatay ng killer, at nang makita niyang nasira ang time machine kaya tinakpan niya muna ito, at pagkatapos ay nagpunta na siya sa eskwelahan ng kanyang ina nung college, at nakita niya doon ang 3 babae na pinatay, at pinagbabalibag siya ng mga bola ng mga estudyante sa gym. Alam ni Jamie na si Pam ang kanyang ina at sikat ang grupo nito sa eskwelahan. Nagpunta siya sa ina ni Amelia at sinabi niya dito na galing ako sa nakaraan, at sa tulong ng iyong diary kaya't nakagawa ng isang time machine ang iyong anak na si Amelia. Nahirapan itong paniwalaan siya ngunit naniwala din ito sa kanya dahil may ginagawa itong research at diary para sa time machine na wala pa itong pinagsasabihan. Sinabi ni Jamie na ngayong gabi napapatayin ang 3 babae ng killer at pagkatapos ng ilang taon ay papatayin din niya ang mommy ko, at kaya ako nandito ay upang mapigilan ko siya. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa time machine. Sinabi niya na ayaw gumana nito nung una, ngunit nang saksakin siya at matamaan ito ng killer ay biglang gumana ito. Kulang lang yan ng isang conductor kaya't yung kutsilyo ang naging conductor kaya gumana ito. At pagkatapos ay inayos na ito ng ina ni Amelia upang makabalik si Jamie sa kanyang panahon, at sa kasalukuyan ay hinahanap si Jamie ng kanyang ama ng mga pulis at ni Chris. Sinabi ni Amelia na napunta sa nakaraan si Jamie dahil sa aking time machine. Pagkatapos ay ipinakita sa nakaraan na nagpunta si Jamie at ang ina ni Amelia sa isang party kung saan nangyari ang unang pagpatay. Sinabi ni Jamie sa grupo ng kanyang ina na mag-iingat kayong lahat dahil nasa panganib kayo ngayon, ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito at pinaalis siya sa party, at makikita natin ang isang kaibigan ni Pam na nasa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nakita niya si Sweet 16 Killer at inakala niya na kaibigan niya lang ito. Lumapit ito sa kanya at pinagsasaksak siya ng 16 na beses, kaya't nang marinig ang pagsigaw ay agad na pumunta sa kwarto sila Jamie at si Pam. At nakita nila ang katawan ng babae na naliligo sa sarili nitong dugo. Tinanong siya ni Pam at sinabing paano mong nalaman na nasa panganib ang isa sa amin. Sinabi ni Jamie na basta alam ko lang kung ano ang hinaharap, at sa kasalukuyan ay nagpunta si Chris kay Amelia. Sinabi nito na alam ko na talaga na sa kwarto pinatay ang unang babae at hindi sa garahe.
at ilang sandali ay nakatanggap ng message si Amelia kay Jamie at sinabi nito na may sira ang isang conductor ng time machine mo, kaya't inayos na ulit ni Amelia ang kanyang time machine. Sa nakaraan ay sinabi ni Pam na magkakaroon sila ng isang party sa isang malayong lugar, pagkatapos ay nakita ni Jamie ang isang lalaki na nagsusulat na kasulat ng killer na pumatay sa kanyang ina. Kinabukasan ay nagpunta na sila Jamie sa bahay na pagpapartihan ng kanyang ina, at nakita niya na ito din ang kaparehong bahay kung saan nangyari ang ikalawang pagpatay, at inaya din ni Pam ang mga kaibigan niya dito, at talagang nag-enjoy silang lahat sa swimming pool. Masama ang loob ni Jamie dahil hindi pa din niya alam kung sino ang killer. At ngayong gabi ay nakahiga na sa kama ang babaeng susunod na papatayin, at dumating na ang killer upang patayin ito, kaya't nagtatakbo ito palabas upang makatakas, at nang marinig ang kanyang pagsigaw ay nagdatingan na ang lahat, ngunit bago man sila makakilos ay pinagsasaksak na ito ng killer ng 16 na beses, pinagtulungan nilang lahat ang killer kaya't natakot ito at umalis, at inireport nila ang nangyaring pagpatay sa mga pulis. Kinabukasan ay sinabi ng ina ni Amelia kay Jamie na hindi ko na magagawa ang time machine dahil ang mga piyesa nito ay nasa hinaharap, pero huwag ka mag-alala dahil gumawa ako ng isang maliit at major part nito ngunit kailangan nito ng isang malaking powerhouse. Pagkatapos ay nakita niya ang lalaking may kamukha ng sulat ng killer, pagkaalis ay tiningnan niya ang van nito ngunit laruan lang naman ang nakita niya sa loob at takot na takot ito sa kanya. Biglang dumating si Dog na kaklase ni Pam, at sinabi nito sa kanya na kung may problema ka ay sabihin mo lang sa akin dahil isa akong karate champion. Pumunta na si Jamie sa time machine at sinabi niya sa ina ni Amelia na pwedeng gawing powerhouse ang swing, pagkatapos ay pumasok na sila sa swing at sinabi nila sa controller na gagawin namin ang siren ng swing mo. Pagkaalis ng lalaki ay ikinonekta na ng ina ni Amelia ang ginawa niyang maliit na time machine sa swing. Pagkatapos ay sinabi ni Jamie kila Pam na susunod ng papatayin ang isang babae ngayong gabi, kaya't siguradong babalik siya upang patayin ang babaeng ito. Kung magtutulong-tulong tayong lahat ay maliligtas natin ang buhay ng babae at mahuhuli din natin ang killer, at pumayag na ang lahat na tulungan siya. Samantala ay nagawa na ni Amelia ang kanyang time machine at pinakuha niya ang isang conductor kay Chris upang ma-activate ito. Pinapunta na ni Jamie sa haunted house ang kaibigan ni Pam na si Marisa na papatayin ng killer, at nang makita ng killer si Jamie ay inatake siya nito ngunit nagawa siyang malabanan ni Jamie dahil magaling ito sa karate. Pagkatapos ay dumating ama ni Jamie na boyfriend ni Pam at ang iba pa at pinagtulungan nila ang killer, ngunit nilabanan silang lahat ng killer at bigla siyang sinaksak sa likod ng isang babae, at sa wakas ay namatay na din ang killer. Pagkatapos ay tinanggal ni Jamie ang maskara nito at nalaman nila na si Dog pala ang killer na nakausap niya kanina, ngunit bakit nga ba pinapatay nito ang kanyang mga kaklase? Nakita nila ang isang pendant na suot ni Dog na may picture ng isang babae. Sinabi ni Pam na girlfriend ni Dog ang mataba at weird na babaeng iyan na palagi naming binubuli. At kaya pala naghihiganti si Dog dahil pinainom ito at pinag-drive ng lasing ng tatlong kaibigan ni Pam kaya't naaksidente ang babae. Hindi nila kasama si Pam kaya't nagtaka si Jamie kung bakit binigyan ng killer ng isang sulat ito. Pagkatapos ay biglang lumabas ang isa pang killer at pinatay nito si Marisa. Sinabi ni Jamie, di ba pinatay na natin ang totoong killer kanina? Sa palagay ko ay galing sa hinaharap ang killer na ito gamit ang time machine ni Amelia, at sa hinaharap ay ipinakitang pinatay ng killer si Amelia, at sa nakaraan ay ipinakitang pinatay din ng killer ang reporter na ama ni Chris. Pagkatapos ay agad na inactivate ng ina ni Amelia ang time machine upang makabalik na si Jamie, ngunit biglang dumating ang killer at nang papatayin na nito si Jamie ay sinakil ni Pam ang killer. Inihagi si Pam ng killer at nilabanan nilang mag-ina ito ngunit mas malakas naman sa kanila ang killer, at dahil na-activate na nila ang time machine kaya't umikot na ito ng napakabilis kaya't hindi na sila makagalaw, ngunit nagawa namang makalapit ng killer kay Pam, at bago pa man masaksak nito si Pam ay nabuksan ni Jamie ang pinto ng swing kaya't tinangay palabas si Pam. At dahil sa lakas ng pressure at hangin kaya't natanggal ang maskara ng killer kaya't nakilala na niya ang pangalawang killer at walang iba ito kundi ang reporter na si Chris. Ginamit nito ang time machine ni Amelia upang makapunta sa nakaraan, at siya pala ang pumatay sa ina ni Jamie sa hinaharap upang magpatuloy ang kwento ng Sweet 16 killer. At pag ito ang ibinabalita niya ay kumikita siya ng malaking pera dito. Sinabi ni Jamie na bakit mo pinatay ang iyong ama? Pinatay ko siya dahil hindi niya ako inalagaan, at bago mapatay si Jamie ng killer ay pinagbabaril niya ito ng isang nail gun, at sa wakas ay nakabalik na si Jamie ngayon sa kanyang panahon, at laking tuwa niya dahil nakita niyang safe na ang kanyang mga magulang, at nagawa na din niyang mabago ang nakaraan at nailigtas ang buhay ng kanyang ina.
Sinabi ng ina ni Amelia na natatakot ako dahil baka biglang lumabas din ang killer na iyon sa time machine, kaya naman nagtago ako ng aking baril kung sakali, at dahil nabago ni Jamie ang nakaraan ay nagkaroon siya ng kapatid na ang pangalan ay Jamie at ang pangalan ni Jamie ngayon ay Colette. Ang aral ng movie na ito ay hindi ko din alam B, pero siguro wag na lang tayo mambuli B nang hindi tayo makarma sa huli. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.